August 11, and our scripture for today is Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Ronjan Amlumbang at ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. Ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa ano ang espiritual na pakikipaglaban at ano ang principalities and powers. Agad po nating simulan ito. Dumako po tayo agad sa ating konsepto na principalities and powers refer to ranks of demons, demonic forces operating in spiritual realms, as seen in passages like Ephesians 6 verse 12 and Colossians chapter 2 verse 15. These terms describe the organized hierarchy of evil opposing God's kingdom. Akala natin porket mga demonyo, sabihin natin na random nilang ginagawa nila, chaos sila, na sabihin na they're the forces of chaos. Ibig sabihin wala namang organization yung mga yan. So it turns out meron pala. Not only that is there a sabihin natin forces, demonic forces against or that are opposing God, meron rin itong hierarchy, opposing hierarchy. So these forces are understood not as equals to God, hindi talaga, but as created beings under His sovereign rule, even in their rebellion. Christ's victory at the cross disarmed these powers, and through union with Christ, believers share in His triumph. While they still wage war against the saints, and their defeat is certain, and the believer stands firm by His grace. So, sa lahat naman ng ginagawa nilang effort, o sa lahat ng ginagawa nila, sa huli ng lahat, ang magtatagumpay ang kalooban ng Panginoon. At panalo na ang Panginoon. He beat death. He died on the cross for our sins. And if death can't hold Him back, what else? What else? Walang iba na. Wala nang ibang makakatalo sa Panginoon. Talo na niya yung kamatayan. Ano pa bang ibang makakatalo sa Kanya? Wala. So, ang sasabi natin, it is a war, yes. But it is a war that is surely to be won by God. Agad po tayong dumako sa ating teachings. Na una, Jesus wages war against the demonic forces. Meron po itong series si Pastor Russell Ocampo na pinring up niya po, o tinaas niya po kanina, na yung Armor of God. Maganda po ito, please tignan niyo po ito, yung Armor of God ni Pastor Russell Ocampo, kung saan tinalakay niya yung mga iba't ibang part ng armor na dinadala natin pag sa tuwing tayo ay nakikipagbakbakan, nakikipaglaban spiritually, gaya ng armor, akala natin porket may armor, defensive ito. No. Jesus wages war against the demonic forces. Akala natin na tayo lagi na sa defensive, tayo yung lagi inaapi. Hindi pala. Tayo yung dapat na nasa offensive na banda pagkatapos ng ginawa niya sa Kristo para sa atin, na namatay siya sa cross ng Kalbaryo at inangkin niya ang mga kasalanan at hinugasan niya tayo gamit ang kanyang dugo. Doon natin nakikita at doon natin dapat nalalaman at ginagawa na tayo ay nasa offensive. We are in the offensive, hindi dapat tayong defensive. In this sense, sinasabi ko po ay active tayo. Tayo po ang nag-a-advance. Sabihin natin noon, pwede natin sabihin sila ang nag-a-advance ngayon dahil sa ginawa ni Jesu Cristo para sa atin, para sa mundo. At tayo ang umaabante, kahit tayong uma-advance, And we don't realize that much kasi yung inugas ng Panginoon ay to spread, ipalaganap ang ebanghelyo sa lahat ng dako ng mundo, every nation, every country, every kingdom. So, dun natin makikita na tayo pala ang may kapangyarihan ayon sa Panginoon, that we are ordered to advance, to be on the offense. Now let's move on to number 2. Demonic forces will not give up without a fight. At ang panghuli naman, God provides armor for offense and defense. Number 2 po, the demonic forces will not give up without a fight. So they will not give up without a fight. Let's be real. Kahit alam nilang matatalo sila, gagawin nila ang lahat na
kumuha ng tao na sasama sa kanila sa kadagat-dagatang apoy. So, ibig sabihin nito, hindi naman dapat tayo ma-discourage, kundi dapat ma-realize rin natin na tayo, mananalo nga tayo sa huli. Sila hindi. Pero kaya pa nilang lumaban. So tayo naman na nananalo, dapat ituloy-tuloy na, dapat lakasan pa natin, galingan pa natin. Na we should fight na, ay, panalo na to, kampante na. No, fight with all your heart for God. And number 3, na-discuss ko rin naman yun, God provides armor for offense and defense. Both offense and defense. Na defense, spiritually, and offense, na tayo nagpapalaganap ng, sabihin natin, ebanghelyo. Right? Para sa Panginoon. Ayun lamang. Salamat po sa pakikinig at mabuhay. Sana meron po kayo napulot na aral. At meron kayong natuhan. Muli, salamat po sa pakikinig at mabuhay.